We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasantigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dakog mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Live din sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo, ako si Cecil Kibod Castro. Tulo ka adlaw nga absentee voting gisugda na karong adlaw diin gipahigayon sa Dakbayan sa Sugbo. Lakip sa unang nakabutar ang mga sakop sa Philippine National Police sa rehiyon. Ani ang report? Alas 8 kanina buntag gibuksan ang local absentee voting sa Biliana National School sa Cebu City diin 11 ka mga lawak ang gigamit. Una nakabutar ang mga pulis gikan sa kariyang unit sa Sugbo ug sa rehiyon nga mikapin sa 1,800 ka mga pulis lakip kanila ang mga NUP o non-uniform personnel. Mahinungdanon alang kanila nga mapahimuslan ang ilang katungod sa pagpili sa gisaligan nilang mudumala sa nasod. Apan tungod sa trabaho nila nga maoy mo siguro sa kapsay ug kalinaw sa May 9 elections, maong gikinahanglan silang muuna sa pagbotar. Maingdanan nyo kayo sir kay dapat atong rights to vote matong ma-avail para makabutar kita. Importante po na mo nga maka-absentee mi kay sa usa ka botar na mo importante man. Dako kay importante sa whole nation na to. Gawa sa PNP, mubutar usab ang AFP ug ang mga opisyal ug kawani sa gobyerno. May-avail usab ang media diin himuon kini sa buhatan sa Comelec. And muna ang sistema karon. So muna po ang baluta and doon ay mga instruction sa ato ang pagbutar and dere sa folder doon na listahan sa tanang kandidato. And ang ato ang availment sa local absentee voting kuha ni for national position. Gikan sa President, Vice President, Senator o sa party list lang po ito. Walay mga local candidates nga ato ang pilion. Manual ang proseso sa pagbotar o walay machine intervention. Karon mubutar sila up to the national positions only. Kutob na sila sa party list and then their ballots will be transported to Manila and manually counted. Samtang hapsay ug nagmalinawon ang unang adlaw sa absentee voting. Kagahapong adlaw gipaubos na sa full alert ang kapulisan alang sa May 9 nga eleksyon. Kauban si John Solon ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gihan ay nagkaroon sa Comelec ang pamaagi aron makabutar ang kapinso sa kalibo ka mga inmates sa Talisay City Jail. Ang report ni Femari Dumabok. Sa gihimang final briefing sa Talisay City Comelec, gitukiang ang iyang buhaton sa electoral board, support staff, kapulisan ug sa mga sakop sa Bureau of Jail Management and Penology. Matod ni Attorney Flor Gohelde nga dunay special support staff nga gidestino aron mokuha og muhatod sa mga baluta nga gikan sa polling center sa mga eskwelahan padung na sa ilang assigned polling center sud sa jail facility. Magsugod ang ilang pagbotar sa alas 7 sa buntag hangtod na sa alas 2 sa hapon. Adunay 1,100 ka mga persons deprived of liberty nga
makahimo pagbotar sa eleksyon karong Mayo 9 diha sa Dakbayan sa Talisay. Apan susama sa local absentee voting, pahinumdom sa COMELEC nga mga national nga position lang ang ilang mahimong mabotaran. Ang makabutar sa BJMP diri sa Talisay City, kadto ra pong botante sa Talisay City. So they can avail of PDL voting. If napriso siya diri sa Talisay but registered sa laing lugar, ang iyahalang option is katong escorted nga PDL voting, which means mananghid siya sa korte, no, nga pagawason siya on election day. Samtang miabot na sa Talisay City Hall ang 202 vote counting machines nga gamiton sa eleksyon. Samtang mga official ballots gipaabot nga maabot karong Sabado. May 5. Simultaneous man Pero due to limited space kay diri man ta sa People's Hall, amo lang ibay batch kay that kuan man ta, we have 202 VCM nga atong i-test. Unya kada VCM syempre na electoral board tulo ka buok. So daghan ba magdasok. Uban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Bisan kung karong hapon pa ang schedule sa mga kalihukan, subay sa ika-501 katuig nga kadaugan sa Mactan, may pipila na nga sayo sa buntag pa lang, nagatang na sa gawa sa gate sa Liberty Shrine. Ang uban nagbound daan, ilabi na kay higpit ang seguridad nga ipatuman sa sud ug palibot sa venue. Sagad kanila excited kay kini pa ang unang higayon nga subling gitugutan ang live audience sud sa Liberty Shrine sukad ni atong 2019 tungod sa pandemya. Karong hapon sirado na ang daan haduol sa Mactan Shrine isip pagpangandam usab sa pag-abot ni Presidente Rodrigo Duterte. Nagsilbing alternative route ang sa may Mactan New Town alang sa mga motorista nga musaksi sa kalihukan. Wa kay karon na lagi nagsugod nga dugay nga mipasudlon. Di sayo mi dire kay nagtuo mi sayo. Kay sa una sayo biya. Karon na biya nahitabo nga dugay nga magsugod. Kay dugay kuno kay sa Duterte wa pa man maabot. Kasi ma'am, para maaga kami makapasok at saka makaupo na maayos dahil may bata akong kasama. Kay abi na ako og ana si Tatay Digong karon. So sa alas 4 pa din sa hapon, so mobalik ko unya kay si Tatay Digong akong ginaatangan kay taga kuan man sad ko taga Davao. Nag-abot-abot na ang dugang election paraphernalia nga gamiton sa Piniliay. Karong Mayo 9, samtang giandam na ang canvassing area sa Mandawi City. Adunay live report si Nico Serino. Nick. Yes lang, giandam na karon ang mga election supplies ug bisan ang venue mismo sa canvassing sa eleksyon karong Mayo 9. Gisugda na paghawan ini mga trabahante sa City Hall ang Mandawi City Sports Complex. Kaganiha gihipos nagsugod ang mga sinakong bugas ug mga relief goods nga gipondo didto human miigo ang bagyong Odette. Matod sa mga personnel, ipamalhin una ang mga sinakong bugas sa kanhi North Bus Terminal. Nasayran nga ang sports complex gamiton sa umaabot nga Miss Mandawi pageant sa nagsingabot nga fiesta. Gawas ni ini sa Mayo 9, mausab kini ang himuon nga canvassing area. Dinhi himuon ang ihap ingon man proklamasyon sa mananaog nga kandidato. Canvassing area niya plus karong May 3 to tanaw na atay final briefing sa mga electoral sa poll workers. Samtang sa COMELEC office sa Dakbayan, busy na ang mga personnel sa nangabot nga mga dugang election paraphernalia. Sagad sa mga nangabot, gikinahanglan pang bahigon sama sa mga election day voters list ingon man ubang mga supplies nga gamiton sa final testing and sealing nga himuon sunod simana. Amo na siyang gipangsud gid sir na atay envelope jud ka ng purple precinct, clustered precinct, so isud na namo siya didto para on kanang a day before election i-distribute na siya sa mga electoral boards. Wala pa hinuon na kadawat ang COMELEC Mandawi sa ilang mga vote counting machines tungod kay strategic o duol-duol ra sa ilang lokasyon ang warehouse hub maong gipaawahi na kini. Sa bana-bana sa COMELEC Mandawi lan mga 80% na silang andam sa Piniliay less than 2 weeks gikan karon ug gani nahanay na ang tanan nilang mga kalihukan gikan karon hangtod mismo sa adlaw sa eleksyon. Lan? Daghang salamat Nico Serino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan gipasigaan og kasong plunder, malversation of public funds ug kalapasan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act sa mga kandidato konsehal ubos sa Team Diretso. Samtang Mayor Chan nagtuo nga may bulog politika ang pagpasaka og kaso batok kaniya kay nagkaduol naman ang piniliay. Siluan Meron Dina sa report. Ang giingong overpriced nga mga transaksyon nga gisudlan sa dakbayan ang gihimong basihan sa mga kasong gipasaka sa mga kandidato o konsehal ubos sa Team Diretso, batok ang Lapu-Lapu City incumbent Mayor Junard Ahong Chan ug pipila ka mga key officers sa City Hall. Usa sa gikwestiyon sa mga reklamante ang matud pa overpriced nga pagpalit og bugas sa dakbayan. Matud ni Attorney Ferdinand Dungog, legal counsel sa grupo, nga inay tag 1,700 pesos ra ang presyo sa usa ka sakong bugas humay, mipalit ang dakbayan og tag 2,550 pesos matag sako. Hinungdan nga miabot sa 410 million pesos ang nagasto sa dakbayan alang sa kapin 160,000 ka mga sako sa bugas humay. Uniform o presyo ang tanan bisan ang lain-lain nga lugar. And ang i-deliver sa Lapu-Lapu, kaya kung 2,550, dapat is that's already a bulk price. So naagit tayo dako kaya na untang diskwento. Pero na presyo sa premium or kana mga mahalon kay rice. Among the rice supply to Lapu-Lapu City was the broken ganador price at 1,600 per sack. No entries, refill price of 1,600 per sack. No entries for the check and bank name in the DVs vouchers, making it appear that the purchase was made in cash. No date indicated when the payment was received. Laing gikwestiyon sa Team Diretso ang overpriced nga disinfectants ug solar lamps nga gipamalit. Base sa gidusong reklamo, gikwestiyon ni ini kung nganong mipalit ang dakbayan og tag 1,287 pesos matagalon nga disinfectant nga ang prevailing price ni ini niadtong Mayo 2020 tag 600 pesos raman ang matagalon. Samtang ang solar lamps with post nga gipalit sa dakbayan mi kantidad og tag 101,570 pesos matag usa nga mudagan raman unta sa 12,000 ngadto sa 20,000 pesos ang per set ni ini. Gipasabot sa legal counsel nga way bulok politika ang gisangat nga reklamo kay ang ubang mga complainants mga pribadong individual ug usa ka independent candidate. Usa ka semana kapin sa dili pa ang piniliay, nagkainit ang politika sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Gani nagpadayon ang pagbawsanay sa pagpasaka og kaso sa Team Diretso ug Team Kaabag. Kahinumduman niadtong Marso misangat usabog kasong perjury o grave oral defamation in relation to cybercrime si Mayor Junard Ahong Chan ug ang unom ka mga key officer sa City Hall batok sa 7 ka mga barangay kapitan nga unang mipasaka og kasong malversation of public funds o kalapasan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act batok kanila. Ang mayor sa iyang FB page mibutyag nga wa na siya makugang sa bag-o mga kaso nga gipasaka kay nagkaduol naman ang piniliay. Iyang gipasabot nga atol sa pandemya, misaka ang presyo sa bugas. Tungod sa kataas sa demand, ilabi na kay ang matag LGU na malit sa ilang kaugalingong supply nga giapod-apod usab isip ayuda. Uban ni Marlon Melgazo o Rod Prado, Luan Merondina. Balitang Bisda. Mihatag og financial assistance ang kagamhanan sa Naga City alang sa mga biktima sa landslide sa probinsya sa Leyte. Personal nga gitunol sa representante sa Naga City LGU ngadto sa Baybay City LGU ang 300,000 pesos nga tabang pinansyal ug ang 200,000 pesos alang sa abuyog. Ang duha ka mga lugar ang grabing naapektuhan sa pag-igo sa bagyong Agaton sa yuning bulana. Sa landslide sa pipila ka mga barangay sa Baybay City ug sa lungsod sa Abuyog, daghan ang nakalas ug naangol. Dili lang ang dakbayan sa Lapu-Lapu ang nagsaunog sa kadaugan apan lakip na usab ang dakbayan sa Sugbo. Ganina buntag ipahigayon ang pagyukbo ug paghalad sa buwak sa mga opisyal o kawani sa City Hall sa labing unang bayani sa nasod. Busa o sa ka-painting sa panagway ni Lapu-Lapu ang gihatag sa artist Atos sa gihimong programa.
Samtang gipanghimugatan sa mga opisyal sa syudad ang kaisog ug manghiyas sa bayaning Bisdak nga iyang himuon nga sumbanan sa katawhan. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Hitsas na mga pagpangandam alang sa pagbukas sa Cebu Cordova-Link Expressway diin mutambong si Presidente Rodrigo Duterte sa Toll Plaza habig sa Pilipog, Cordova. Ipahigayon ang programa karong hapon. Kanina buntag pa lang ipakatap na masakop sa uniform service nga secure sa dapit. Matod sa Sisilex nga human-human ang mga proyekto o mga finishing touches na lang ang kuwang. Isyu sa pagpahimo sa kabataan gihulagway sa grupo nga Child Rights Advocate nga wala kaayo mahatagi og bili sa lider sa gobyerno. Ani ang report. Pipila ka tuig ang nakalabay human na ukay ang sugbo tungod sa cybersex nga misangpot sa pagkakonbikto sa mga ginikanan nga milawog sa ilang mga anak sa cyberpornography. Apan ang suliran nagpadayon hangtod karon. Alang sa Children's Legal Bureau o CLB o sa Children's Rights Advocate, ang suliran sa cybersex nataligaman sa mga namunuan. Busag kinahanglan nilang matutukan kining mga isyu sa panahon nga mopili na usab ang katawhan sa mga musunod nga lider sa gobyerno. Gidapit nila ang tanama nga magpapili sa katungdanan sa usa ka forum. Apan pipila lang ang nakatambong. Gituki ang suliran ug ang posibleng kasulbaran ini. Dili ra man na kutob sa pag-file og kaso, no? They also need to be reintegrated to the society. So I think LGUs and even the national government could really play a good role, no, in ensuring smooth ang ilang reintegration. Gitataw sa CLB nga wa sila gituboy nga kandidato o partido sa forum. Gidapit nilang tanang magpapili nga makapadayag sa ilang mga programa alang sa mga bata. Nang hinaot ang CLB nga mahatagan og pagtagad ang isyu sa kabataan sa mga musunod nga opisyal sa kagamhanan. We won't endorse any political candidate, no. What we are providing, no, is the opportunity para atong mga kandidato madunggan pod ang ilang mga plataporma kung aduna man sila plataporma alang sa mga bata. Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Usa ka asawa ang gipadakop siyang bana human nakiglambigit sa laing lalaki. Ang babae ug ang kaubang lalaki giingon nasakpan sa akto nga naghimo sa kinawat-kawat nga kalipay kaganinang kadlawon dito sa Dakbayan sa Toledo. Nag-edad ang asawa og 35 anyo samtang 29 anyos usab ang lalaki. Unang mireklamo og nagpatabang sa kapulisan ang bana sa Toledo. Usa ka negosyante tungod sa gihimong pagluib kaniya sa iyang asawa. Giangkon sa duruha ang salaod og nahimo kuno nila kini tungod sa ilang panaghinigugmaay. Kasong adultery ang ipasaka patok sa asawa og sa gikalambigit nining lalaki. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Pipila ka adlaw sa dili pang eleksyon, gipakita na sa mga ahensya sa gobyerno ang ilang pwersa nga ipakatap alang sa piniliay. Sa Pajara Park, Ilawom, sa kaduhang taytayan ganina, gihimo ang simultaneous logistical readiness test sa kapulisan. Gipakita ang ilang mga personnel nga mao destino pagsiguro sa kaapsay kalinaw sa piniliay. Gawas nini gibida sab ang mga sakinan nga gamiton sa ilang pwersa, ingon man mga kagamitan o mga armas nga ilang gamiton. Gipaniguro sa mga otoridad nga mamintinar ang malinawon og ligdong eleksyon sa Mayo 9. Paghatag og kahigayunan sa katawhan pagpili sumaabot nga mga lider sa dakbayan o sa nasod. Hayag
Bisan aduna nay kaugalingong sports facility o basketball gym ang kagamhanan sa Dakbayan sa Talisay sa higayon nga mapabarug na ang 45 million pesos multipurpose building. Matud ni Talisay City Engineer Arnel Bacalso nga ang Department of Public Works and Highways maoy mo patuman sa maong proyekto. Tukuron kini sud sa bakanting luna sa Talisay City Hall compound ug humana sa Piniliay. Dinhi na unya ipahiluna ang buhatan sa pipila ka mga national agencies ug ang sports facility. Kabahin sa proyekto ang basketball gym. Samtang hapit na matapos ang dairy building nga butangan unya sa mga dairy products sa mga beneficiary sa Carabao Project sa Talisay City Agriculture. DPWH may ga-implement anak. DPWH pero murag ni coordinate lang. Coordinate sila na mo sa about sa kanang area. Kay kami man mag-coordinate sa set up sa posisyon sa building. Kinatong latest weather update Wednesday, April 27, 2022. Ang Intertropical Convergence Zone or ITZZ kini ang panagtagpo ng duha ka hangin gikan sa northern ug southern hemisphere ang padayon nakaapekto sa may Palawan kasama ng lalawigan sa Mindanao. Samtang easterlies or init na hangin gikan sa dagat Pasipiko ang padayon nakaapekto sa awambahin sa nasod. Tungod kining weather system ang tibuok Visayas, Palawan kasamang Kalayaan Islands makasinati na madag-umon na kalangitan ug naay katag-katag na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Magdala kini usahay kusog na mga pag-ulan na posible ang mga flash floods or landslides ilabi na sa mga vulnerable areas. Padayon ta mag-monitor sa tamag-i-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories kasama na ang color-coded na heavy rainfall warnings. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw ug keep safe everyone. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Hangtod karong orasa giwat pa ang pag-abot ni Presidente Rodrigo Duterte sa Liberty Shrine karong tuiga mao ika-501 ka tuig nga kasulugan sa kadaugan sa Mactan ug gitawag karon nga adlaw ni Lapu-Lapu. Alauna pasado ganin hapon taliwa sa naglagiting nga kaini sa adlaw. Daghan ang mga punganon ug mga bisita ang nagtapok sa Liberty Shrine aron mo saksi sa reenactment. Ang kasulugan karong hapon mao'y magsilbing panapos sa Lapu-Lapu Quincentennial Commemoration sa pagtimaan sa nasod sa makasaysayanong hitabo sa labing unang circumnavigation ni atong tuig 1521. Ipaabot nga mooban sa Presidente si Executive Secretary Salvador Medialdia, Defense Secretary Leonor Briones, Defense Secretary Delfin Lorenzana, Senador Bongo ug National Historical and Cultural of Philippine Chairman Rene Escalante. Bisan kon magabhion ang program, ipadahan gihapon ang reenactment sa kadaugan sa Mactan. Higpit usab ang seguridad nga gipatuman sunod nga tambungan usab sa presidente ang inaugurasyon sa Cebu-Cordovalenque Expressway. Upat ka mga world medals ang naangkon sa Kapuso Network isip nag-inusarang Philippine awardee sa 2022 New York Festival's TV and Film Awards ning tuiga. Ani ang report ni Luan May Rondina. Giila ang kamaayo ug talento ni Asia's Limitless star Julian San Jose, dili lang dinhi sa Pilipinas, kundi bisan sa gawas sa nasod. Gipamatud-an ni Julie nga pang world class ang iyang performance sa Limitless, a musical trilogy. Nakuha sa online musical initiative, Limitless, a musical trilogy, ang Silver World Medal in the Entertainment Special Variety Special category sa 2022 New York Festival's TV and Film Awards. Hilabihan ang pasalamat ni Julie sa mga misuporta sa iyang Limitless musical journey. Thank you so much for this honor. I would also like to thank GMA Network,
especially to Synergy for giving us this opportunity to share my passion, my music, my heart, and the beauty of our country, the Philippines, to the world. To my Limitless family, we did it! Gipasiugdahan sa GMA Synergy ang pagmugna sa Limitless, a musical trilogy. Sa Mindanao, unang gikuhaan ang Part 1 nga dunay topikong Breathe. Sa Visayas sab ang Part 2 ang Heal. Ug ang labing awahing hugna sa musical trilogy nga Rise. Along with every Filipino, we have shown the world that with our unshakable strength and faith, we can rise above the challenges of this global pandemic. Nagpasalamat sab si GMA Regional TV and Synergy First Vice President and Head Oliver Victor Amoroso sa 2022 New York Festival's TV and Film Awards. Dili kuno magmalampuson ang Limitless, a musical trilogy, kundili tungod sa dedikasyon ni Julian San Jose ug sa tanang mga anaa sa likod sa world-class initiative. Ito po yung kauna-unahan naming nakuhang award para po sa kategoryang ito. We continue to applaud our Asia's Limitless star, Julian San Jose, and the Limitless team for the highly successful online event which featured Julie's musical journey, kicking off with Breathe, where she traveled to Mindanao, and was followed by Heal, which was shot in the Visayas. And just recently, Julie showed the world that everyone can rise and embrace one's new self during the third and final leg. As our appreciation to your support for Limitless, GMA will be airing the 3-part TV special on 3 Sundays this May. Abangan po natin. Samtang midaog sab o gold medal ang The Atom Aralio Specials nga munting bisig. Bronze medal sab ang naangkon sa kapuso mo Jessica Soho sa ilang winning segment nga Bestida ni Ranelyn. Nakuha sab sa Eyewitness ang bronze medal sa ilang documentary special nga Kuron ng Tinik. Uban ni Clans Gabutin. Luan Mirandina, Balitang Bisdak. Breaking news ta mga kapuso gikan sa lalawigan sa Bohol. Karaang taytayan sa lungsod sa Luay na hagsa karon lang yung hapon. May mga sakayan nga naapil sa pagkahagbong sa sapa. Alas 4:18 gialarma sa kapulisan ang nahitabo karong hapon dihang kalit lang nahagsa ang karaang sa Senator Clarin Bridge sa kuha ni Darin Loquias. Simo, makita pa nga may mga sakyanan nga naamong dunay nahagbong yun sa sapa o nitiglom sa tubig. Matod ni Simo, may naanod sab nga sakyanan, dunay sakyanan sab nga naungot sa approach sa Taytayan, wa malahos pagkatagak sa tubig. Sa pagkutlo nining balita, nagpadayon pa karon ang gihimong rescue operations. Ang kapulisan giabagan sab sa taga Coast Guard ug mga residente mismo pagtino sa mga naapil sa disgrasya o pagrescue sa mga nahagbong sa sapa. Matod ni Police Corporal Felix Caharo, di pa sila katino sa ginaganon sa mga sakyanang nahagbong kay nagpadayon pa ang rescue operations. Ang suba sa dapit mulahos paingon sa silingang lungsod sa Lubok, parte sa Lubok River. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil lang nasa gawas sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon o gikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Cecil Kibod Castro ug mayong hapon mga kapuso.